Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni David sa TikTok kagabi. At ang caption niya ay grateful with a heart. At ayan na nga yung pictorial sa bench. Yesterday, ito yung sa Boracay last year. At ito sa Boracay din to. Ito naman yung first time nila mag-meet ni Nathan Perolino sa gym. At ito yung sa, bago mag-Honda to guys. At ito ay sa Hong Kong. At ito ay yung sa pictorial na naman ng isang araw sa bench. At ito ay sa Baguio. At ito yung sa RPN 9 yung in-interview siya. Next naman ay post ni Miss Isabel Bulata, ang kanyang handler. And ang napaka-cute na si David together with Jorel. And yun si Nikki Ko and Nathan Perolino. Ayun na nga. At yan, nag-hamburger sila. Heart ba yun? Hamburger. Ayan si Nikki Ko. At yan, napakagwapong si David. At si Nikki Ko ulit. Los Angeles. At pareho silang naka-jersey ng konti. Capturing the hearts with their presence, David Licauco and Nikki Ko were all smiles at the VIP launch of the Hennessy NBA S4 pop-up at SM Mega Mall yesterday. At yun na nga, ang napakagwapo si David in his green jersey jacket. Ayun na nga. So, may hindi na naman siya marinig. Ayan. So, yun nagpa-picture sila ni Nikki at greeting ni Isabel Bulata. Happiest +1 birthday sa napakabait kong alaga, David Licauco. Grateful for our 6 years of friendship. Your mail made great strides and I'm proud of all of your achievements. Pakabait ka lang parate kahit sa totoo lang, sumasakit na talaga ulo ko. Joke lang, love you papi, enjoy your day. PS, salamat po pumayag ka mag-burger post with me. At ito TikTok video from Rosie, sabi niya, my cousin saw my crush David Licauco so they instantly called me to see him. Ayun na nga. Tamang tanaw lang ako sa video call kahit layo niya. Tapos, biglang lumapit siya. Ikaw yung mag-birthday pero ikaw yung may flying kiss. Hindi ko nasabi yung happy birthday kanina sa call. Naunahan ako ng kilig. Ano ba yan? Ayun. Happy birthday crush. Napakabait mo. Hope to see you in person soon. Love you. Ayun na nga. Napakagwapo si David na nag-flying kiss. Sana all. Casually meeting David Licauco and getting noticed by him was not on my 2024 bingo card. Ayun. Galing kay Adobo ng Ketchups from TikTok. At trending nga si David nung tulog ako 10:32 at trending pa rin siya nung nagising ako at 3:39 in the morning. At ito naman tweet ni ate ni Barbie, si Gabriel Verneza. Sabi niya 1 of 3 daw yung new movie alert ni Barbie Fortes sa movie with JC Alcantara. Grabe. So mukhang mga indie film yon. Ang alam ko yung Penthouse ay kasado na. Tapos yung movie with Joshua Garcia is in talks pa guys. At next naman ay post ni Hermie Morrison at Baker Hall, UP Los Baños. So shooting Pulang Araw or taping ng Pulang Araw to guys. So Japanese and Philippine flag. So mukhang nasakop na yung building na yon kaya dalawa yung bandila or watawat guys. At mukhang wala namang known actor na kasama. So mukhang kahapon to. At wala sila Barbie, tsaka si David. At si Alden ay nasa Hong Kong pa rin. Next ay a picture from Angel, one of the staff of Pulang Araw. At ito naman, post ni Tita Amy sa kanyang Instagram. So sabi, May 31, 2024, 4:48 AM, papuntang taping, just one of the many things na ginagawa ni Daddy Tony para sa kanyang anak. And happy Father's Day daw kay Tito Tony. So, mukhang magpo-post na naman sila Barbie mamaya ng Father's Day dinner or lunch. So, maybe nag-eat out sila or maybe sa bahay lang. So, yan na nga. Merong pajama si Barbie na tinatali. Mukhang hirap na hirap si Tito Tony magtali. Yun na nga. Ayun. May ano pala siya. May para siyang buckle para ma-adjust. At tawa nga ng tawang, napaka-cute na si Barbie Fortesa. Na sobrang tagal ng tatay magtali. Grabe. At next naman ay nakita ng fan yesterday si Barbie sa Tomas Moratot, naka Tommy Hilfiger t-shirt siya.
At next ay post ng anak ni Cedric Lee na si Kaliwa Kanaan. So, congratulations Benjamin Passy and Blitzy Lee. So, ito yung friend ni David na kinasal. At yan, picture, pinost ni Joan Pinote. At ito yung actual video from Kaliwa Kanaan. Ayun na nga. Kasama si Irene, si Renz Chu yung lalaki doon, guys. At ito naman, post ni James Licauco nung pumunta sila sa hiking. At ito, a picture of a fan with James, the cute James Licauco. At ito, greeting ni Tita Eden kahapon kay David sa Instagram, wishing you happiness, peace in your heart, and love always, David. So medyo parang iba sa mga personalized messages ni Tita Eden kay James at yung kay David last. At sabi nga ni David, Kaming nag-reach sa akin ng mga fans na natouch ko kaya sa mga kaibigan at pamilya ko. Kaya super thank you sa inyo lahat. at yun na nga, mukhang may hugot yung nanay ni David at saka si David mismo. Hala, may tampuhan yung magnanay, grabe. At tinanong ko nga sa mama ko, actually, inanalyze namin yung tweet ni Tita Eden or yung message ni Tita Eden. Kasi pagka ganyan daw na kumonti yung message, ibig sabihin parang merong ginagawa yung anak na hindi masyadong gusto nung nanay. Grabe. Inanalyze ko talaga. Napakailumero kasi ako, guys, no? At parang medyo nabawasan daw yung pagmamahal ng nanay dun sa anak. Ganun daw. So, mukhang exciting ang nangyayari sa mga likaw ko. So, abangan natin ang susunod na kabanata, guys. And lastly, this was my video 1 year ago. Let's watch it. I have added together the new pictures and videos of That Kind of Love the movie and video of the movie concept, the setup, the original title of the movie That Kind of Love. The setup stars Kit Thompson and Yen Santos. As you can see, all the romantic scenes has almost been shot already. The yacht date, the jet ride date, the office scene, Adam and Mila meeting at the office, the meeting at the bar, Adam dating another girl, riding the Porsche together. The only thing that I haven't seen is the golf scene. Now, additional scenes not on the video is Adam visiting the house of Mila, Adam and Mila wearing handbags, the Han River date, and Adam and Mila walking the streets of Seoul together. I can't wait to watch the movie full of romantic scenes, full of dating and luxury. Then the visuals of Barbie and David. So love it. So, ayun na nga, guys, no? Actually, na-shoot din yung golf scene after nitong itong video na to. So, yan na nga yung behind the scenes ng That Kind of Love. So, yes, true yun. Galing to kay Kit Thompson and Yen Santos. Kaya lang, di ba, si Kit Thompson ay nagkaroon ng issue na nambububog ng girlfriend. Tapos siya naman, yung issue nila ni Paolo Contis, nung sila pa ni LJ yata, I'm not sure. Nung naghiwalay sila ni LJ. Anyway, yun na nga, na-shelved din naman siya sa Barda for a year, pero I'm glad na mapapalabas na siya, at yun na nga. Ang dami na rin na-shoot nila Kit Thompson, no, in fairness, no? Sayang yun, no? At iyan na nga, more pictures at talagang ang tsaga-tsaga ako kinong-file. So, excited na ako dito at yung calendar activities nga nila na pinakita ko yesterday. At iyan, yung naka-handbook sila. At excited din ako sa buhay, pag-ibig at buhay pamilya ni David Licao kung ano na mangyayari. Wow, exciting sa part ng mga Licao ko. No, hindi katulad sa mga Portesa, medyo boring. Nag-stay na lang sila sa ganun, no, nakakainis. Pero sa mga Licao ko, mukhang maraming mangyayari, guys. Sa abangan natin yan. So, ihatid ko sa inyo ang blow-by-blow events. Nangyayari sa mga sa mga Licao ko, no? Grabe. Dahil hindi sila showbiz, no? Pagka may mga ganyang bagay, no? Hindi sila plastic kasi. So, pagka may ganitong bagay, medyo obvious sa kanila. Lalo na kay David, tsaka sa family niya, no? I still love it. And guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!